Nagdesisyon ng COMELEC yung tukol po dun sa Yeah. EMBO. Alam ko na yung EMBO ay talagang malapit din sa inyong Yes. advokasya at sinabi nga na sila ay yung pati sa botohan dadagdagan na yung councilors na pwede nilang iboto doon sa Taguig na this cycle. Reaction lang po ninyo dahil well, alam namin na dati kayo naman may hawak niyan. I think I really dapat naman makaboto sila. Ang tanong lang dyan is legal ba yung paraan at proseso na sinundan para makaboto sila. That is the again coming from the perspective of a lawyer, 'di ba? Tama ba yung ang ginawa ay concurrent resolution imbis na amendment to city charter? Legal ba yung ginawa nila kasi nasa city charter ng Taguig na naka-enumerate yung number of barangays per district? So, iniba nila yon by mere resolution na hindi man lang nagbotohan, hindi man lang nagkaroon ng committee hearing. I am looking at it under the lens of a lawyer. Hindi ko kasi syempre sasabihin na it's unpopular kasi sinasabi mong ayaw mo silang makaboto sa eleksyon na to. Gusto ko silang bumoto, but unfortunately mali yung I am of the opinion na mali yung pamamaraan para makaboto sila. So, again, as of today, it's been 1 year since this issue with Taguig. And as of today, hanggang ngayon, ay tinatanong pa rin namin at tinatanong din, kasi kahit si COMELEC, tinatanong ko sila, ano ba ang meets and bounds na sinabi ng Supreme Court na ito ang parte ng Taguig? I still don't have that. Yung meets and bounds yun yung magsasabi sa'yo na hanggang dito yung Makati, hanggang dito yung Taguig. Diba? Hanggang ngayon wala pa rin kami nun, ha? Gusto ko lang yun i-highlight. Kaya, para limbo pa din. In limbo pa rin yung, kasi meron kaming barangays na overlap Kaya hindi ko maintindihan kung nag-aapura, kasi kulang sila sa oras. Hindi naman ako yung may kasalanan na ngayon minamadali na. It really feels like a midnight. If you look at it, kaya nga di ba nag-away si Senator Mig? Yeah, so It was because they were about to adjourn when he was introducing that resolution. Yeah. Kaya medyo magtataka ka kahit kahapon, nung isang araw, di ba sa Kongreso, supposedly ipapasa yung budget, isiningit pa. So nagtataka ka, ano bang nangyayari dito? Parang railroading ang nangyayari. But again, I used to be a member of the Rules Committee in Congress, and you know for a fact what's the difference between a bill or law and a resolution. Maliwanag naman yun. Hindi naman kailangan maging matalino ko anong diferensya nun. Kahit first year law student, alam ang diferensya nun.